Okay. Magandang hapon mga kamukil. Araw tayo ng linggo, no? Sabado kahapon, PD. Hindi ngayon, no? May mga kasama pa rin ako mga kamukil na nagtratrabaho. Hindi man gaano kataasan yung araw nila, pero may kikitain pa rin sila ngayong araw ng linggo. Ito mga kamukil, ito na yung lote kong hinuhulog-hulugan. So, itong ginagawa ko dito mga kamukil, magiging tulugan, no? Uuwian ng aking mga kasama kapag gusto nilang magpasyal sa akin. Halimbawa malayo yung project namin pero around Davao lang, no? O pag Sabado gusto nilang magpasyal sa akin, dito sila babagsak. Kumbaga ito yung magiging bang house nila. And then pangalawa, habang wala pa kaming project, naghihintay pa, no, ng mga ilang araw, ilang linggo, dito muna sila matutulog. Ito yung pinaghandaan ko mga kamukila. Kasi doon sa pinakabahay ko mga kamukil, sa pagka ngayon doon pa sila tumutuloy, no? May boarding house ako nirerentahan, wala namang problema doon. Kaso lang ang iniisip ko, mapalaki, no, yung pagbabayad ko sa renta habang nandun sila. Minsan kasi nagagamit, minsan hindi, no? Pero ang pagrerenta continue pa rin. So tupong lang sa kuwan dyan, mana ay napamantay jam ibutang diha kini mga kuwan, no? Yan, patuloy tayo mga kamukila. Nagbabayad ako ng renta na minsan nagagamit, minsan hindi, no? Minsan nagagamit tuwing Sabado lang ng gabi, nandyan sila matutulog. So iniisip ko, gagawa na lang ako ng sarili kong munting kubo dito sa aking pinakaluti. Tapos ang pinaka-purpose dito para mapasok na yung kuryente na yan, ayun, no? Pinaka advice kasi sa akin ng Davao Light, no, yung nilapitan ko mag-process ng pagpapakabit ng kuryente dito, kailangan indigenous. So ang nilalaman nitong video nito mga kamukil, magbibigay tayo sa tips ng video na to kung gusto mong magpapasok ng kuryente sa lote mo, no? Huwag ka muna gagawa ng magandang bahay kasi may disadvantage at problema kang kakaharapin. Una, nakakaharapin mo kapag ka maganda na naitayo na bahay sa lote mo pala, tapos bago ka magpapakabit ng kuryente, nagagawa yung bahay mo, nakikikabit ka lang sa kapitbahay mo, no? Ngayon, natapos na yung bahay mo, gusto niyo yung papasukan ng kuryente, which is wrong move. Wrong move yan mga kamukina. Dapat, mauuna mo na yung kuryente bago magpapagawa ng magandang bahay, no? Kasi mangyayari, nakatayo na yung bahay mo na maganda dyan, bago ka magpapapasok ng kuryente. Ngayon, ang requirements ni Davao Light, o anumang tawag sa kumpanya yung nagsusupply ng kuryente sa inyo, building permit. Hahanapan niya ng building permit ngayon yung bahay. Pagka walang building permit ka maipapakita, ibig sabihin ang dami pang prosesong pagdadaanan mo maipasok yung kuryente. Hindi sa sinasabi ko hindi ka mapapasukan ng kuryente. Bawat problema may solusyon yan. Kaso lang magagawan mo ng solusyon, mas malala na yung mga move na gagawin mo, di ba? Pwede kang gumastos pa ng malaking pera. So ito yung na-advise sa akin, no, nang nagpapasis nito. Huwag kang magpapagawa muna ng magandang bahay. Indigenous lang muna, kailangan makikita namin para maipasok natin yung kuryente. Kasi hirap ka nga magpapagawa ng bahay mo, tagpi-tagpi lang yung bahay mo, papatawang ka pa ng opisina ng building permit, malabong mangyari yun, di ba? So sa ganung paraan, excusable, no, may excusable. So ginagawa yung batas mga kamukil, minsan naiiba rin, no? Ginagawa rin na solusyon para lang sa mga mahihirap. Pero kapag na-monitor ka nila mga kamukil, mayaman ka, businessman ka, tapos ganito yung diskarte mo, mapapatunayan din yan nila sa estado ng buhay mo, diba? So ngayon ginawa ko, tagpi-tagpi lang muna, bahay kubo. Ang purpose ko dito, maipasok lang yung kuryente na yan, maaprubahan na maglagay ng kuryente na wala nang maraming kuskus balungos, kasi yung bahay ganito lang, no, mahirap. Pero although mga kamukil, hindi tayo mayaman. Kung meron pang mahirap sa mas mahirap, ako na yun, na hindi talaga tayo mayaman. So kahit sabihin natin ginawa natin diskarte para lang mapapasukan yung kuryente, yun naman talaga yung totoo, no? Hindi ako mayaman. Pag ginawa ko lang to, unti-unti ko na simulan yung plano na to. So ito na, no, simula sa bahay kubo. Titingnan natin kung mapapalaki ko ba tong bahay kubo na to sa pamamagitan ng aking pagbablog, pangungontrata. Titingnan natin, unti-unti ko na siyang ginagalaw, no? Unti-unti ko na sinisimulan yung mga pangarap ko sa buhay. Ganun lang yan, no? Matagal yung proseso mga kamukil sa buhay ko bago ko na ano to. Ito bilang ano na rin, no? Bilang encouragement na itong video na to para sa inyo.
Alam ko marami naghihirap. Kung may mamahirap kayo sa lahat mga nakakita ng video, kung mas mahirap yung dinadaanan ninyo ngayon sa buhay, sa tingin ko mas wala nang makakahigit pa sa hirap na pinagdaanan ko noon. No. Although ngayon mahirap din ako, pero kumpara ko sa mga nakaraang buhay ko, mas nakakalamang na ako ngayon. So yun lang yung madaling salita mga kamukil. Kaya kung ano man yung nadaanan nyo sa buhay nyo ngayon, tuloy lang huwag panghinaan ng loob. Diskarte lang ng diskarte sa magandang paraan. Balang araw, ibabalik ng Diyos sa inyo. No? Gantimpalaan din tayo ng Panginoon. Yun lang mga kamukil yung isa sa pinanghahawakan ko na kung bakit maraming failure dumating sa buhay ko, hanggang ngayon patuloy lang na. Dahil ang paggawa ng kabutihan, magandang asal, pag-uugali, maawain, mapagbigay, matulungin, isa pong sakripisyo yan. Pero kung malalampasan mo po yan lahat, ang katumbas niyan, walang katapusan na biyaya, no? Walang katapusan na ligaya. Thank you mga kamukil. Maraming salamat.